The low-pressure area east of Surigao del Sur has developed into tropical depression. Bagyong Aghon is the first cyclone of the year. For more updates, we have Pag-asa weather forecaster Ana Cloren Horda joining us on the line. Ma'am, good morning and thank you for taking our call. Yes po, good morning. Ma'am, ang first question ko po is, kailan po ba nabuo itong bagyo at nasan na ang Bagyong Aghon? Yes po, ito kahapon yung minomonitor po natin na LPA at kanina umaga nga ay na-develop o nabuo na po ito bilang isang bagyo. At pinangalanan nga po natin itong Tropical Depression Aghon. Ma'am, gaano kalakas itong tropical depression at ano-anong mga lugar sa bansa ang makakaranas ng itong mga pag-ulan nga? Yes po. Sa kasalukuyan, nasa tropical depression category po ito. Yung kanyang taglay na lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. At habang kumikilos po ito papalapit dito sa ating Philippine landmass, ay inaasahan natin na mas lalakas pa rin po ito. By Saturday ng hapon or gabi ay posible po ito umabot sa tropical storm category. By Sunday po, severe tropical storm category at bago po ito lumabas na ating area of responsibility, posibleng umabot pa rin po ito sa typhoon category. Para naman po sa mga pag-ulan, ngayong araw inaasahan natin na mga karanas ng moderate to heavy na mga pag-ulan itong bahagi ng Surigao del Norte, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, eastern portion ng Southern Leyte at sa may southern portion ng Eastern Samar. Pero bukas po hanggang linggo, asahan na natin na buong bahagi na po ng Bicol Region, pati na rin ng Eastern Visayas, yung mga karanas ng malalakas na buhos na mga pag-ulan. Kaya pinag-iingat at pinaghahanda na po natin yung ating mga kababayan sa banta po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Sabi nyo nga ma'am, lalakas ito sa weekend. Pero as of today, may nakataas po bang tropical cyclone wind signals at posible ba itong madagdagan sa mga susunod na oras? Yes, tama po. Nakataas po ngayon yung ating tropical cyclone wind signal number 1 sa may Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao Islands at sa Bukas Grande Islands. Sa susunod na issuance natin, which is 11 a.m., pwede pa rin po itong madagdagan. Posibleng madagdag po dito yung ilang bahagi pa na Eastern Visayas at ng Caraga Region. At depende po sa magiging takbo niya, no? Posible na rin po tayo magtaas ng tropical cyclone wind signals sa ilang bahagi rin po ng Bicol Region. Ma'am, ano bang direksyon ang tinatahak nitong si Bagyong Aghon, no? At saka may chance rin ba na maglandfall siya dito? Yes po, hindi po natin niro-roll out yung possibility na magkaroon po tayo ng landfall scenario sa bahagi po na Eastern Samar at yun po yung nakikita natin na pinaka-close approach niya po na area. Eastern Samar. Ma'am, kailan inaasahan na malulusaw o kaya lalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Aghon? Yes po, sa kasalukuyan mababa po ang chance na ito ay malusaw o halos hindi po natin inaasahan na ito ay malulusaw dahil nga nakikita natin na habang nasa loob dito ng ating area of responsibility ay mas lalakas pa po ito. At posible po itong lumabas sa ating area of responsibility by Tuesday po ng gabi o Miyerkules ng umaga. Okay, Miyerkules ng umaga. Ma'am, may iba pa ba tayong weather system na binabantayan ang Pag-asa ngayon? Sa kasalukuyan naman po, easterlies po'y patuloy na nakaka-apekto sa ibang bahagi pa po na ating bansa na kung saan magdudulot naman po ito ng mga panandaliang buhos ng pag-ulan dito sa Metro Manila pati na rin po sa ibang bahagi pa na ating kapuluan. Ma'am, linawin lang din natin, no? Itong may Bagyong Aghon pero may El Nino pa rin. So ano yung implikasyon nito? Tsaka magiging mainit pa po ba ang panahon lalo na sa mga lugar na hindi naman maapektuhan ng bagyo? Yes, tama po kayo, no? So ngayon po kasi ay nasa kumbaga po, pa-neutral condition po tayo or patapos na rin po yung El Nino phase po natin. At ngayon, pa-neutral phase po tayo at sa latter part of the year, papunta naman po sa La Nina. So sa ngayon po, ay nasa tag-init pa rin po tayo. Transition period pa lamang din po tayo papunta dun sa tag-ulan. So may mga criteria po tayong sinusunod para ma-declare po yung ating tag-ulan na kung saan inaasahan natin by hanggang first or second week ng June po ay posibleng nasa tag-ulan na rin po tayo. So maraming salamat po, Pag-asa weather forecaster Ana Cloren Horda. Thank you. Salamat po.